Makapal ang ulap ng gabing iyon sa kabundukan ng Palawan at ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon. Sa gitna ng masukal na gubat, naglalakad si Sargento Mateo Villanueva, isang sundalong ilang araw nang hiwalay sa kanyang unit matapos ang isang engkwentro laban sa grupong bandido na pinaniniwalaang kinokontrol ng mga rebeldeng aswang. Pagod na siya. 3 araw na siyang halos walang tulog. Ang kanyang uniforme ay may bahid ng putik at pawis, at ang kanyang kantimplora ay halos ubos na. Bawat hakbang niya sa makipot na daan ay may kasamang kaba. Hindi siya takot sa tao, sanay na siya sa putukan. Ngunit ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga aswang sa bahaging ito ng Palawan ay hindi niya lubos maalis sa isip. Sa bawat galaw ng dahon, napapahigpit ang hawak niya sa kanyang rifleng nakasukbit sa balikat. Magpakatatag ka, Mateo. Bulong niya sa sarili. Lumaki siya sa Nueva Ecija, anak ng magsasaka. Bata pa lang siya ay tinuruan na siyang huwag matakot sa dilim. Pero iba ang dilim sa Palawan. Parang may sariling buhay, parang may nagmamasid. Habang sinusundan niya ang mahinang agos ng isang sapa, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang kuliglig. Biglang may umalingaw-ngaw na mahinang ungol mula sa di kalayuan. Napatigil siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang rifle at nakinig. Muli niyang narinig ang ungol. Mahina, masakit, parang may naghihirap. Hindi iyon tunog ng hayop na pamilyar sa kanya. Nag-alinlangan siya sandali. Bilang sundalo, alam niyang delikado ang basta lumapit sa hindi kilala. Pero bilang tao, hindi niya kayang baliwalain ang tunog ng paghihirap. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na inaapakan ang mga tuyong sanga. At doon niya ito nakita. Sa ilalim ng isang malaking balete, may nakahandusay na nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi yon kabayo. Hindi yon tao. Isang puting tikbalang. Ang katawan nito ay nangingintab sa maputlang liwanag ng buwan na sumisingit sa mga dahon. Mahaba ang muka, parang kabayo, ngunit ang dibdib at balikat ay may hulma ng tao. Ang puting balahibo nito ay marumi at may bahid ng dugo sa bandang tagiliran. At malinaw na malinaw, malaki ang tiyan nito. Buntis. Napaatras si Mateo ng isang hakbang. Mabilis ang tibok ng puso. Lahat ng kwento ng kanyang lola tungkol sa mga nilalang sa gubat ay biglang nagbalikan sa kanyang alaala. Pero ang sumunod na nangyari ang tuluyang nagpahinto sa kanya. Unti-unting nagmulat ng mata ang tikbalang at tumingin ito sa kanya, hindi galit. Nagmakaawa, parang tao. May mahinang ungol itong pinakawalan at bahagyang gumalaw ang katawan, ngunit halatang hindi makabangon. Doon napansin ni Mateo ang isang maitim na sugat sa tagiliran nito. Tila tama ng bala. Baril. Mahina, ngunit malinaw na bulong ng nilalang. Napatda si Mateo. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakagulat. Ang makita ang tikbalang o ang marinig itong magsalita. Napahigpit ang hawak niya sa rifle, pero dahan-dahan niya itong ibinaba. May kung anong kumurot sa konsensya niya. Kung kalaban ito, sana umatake na. Pero hindi. Nasasaktan ito. Dahan-dahan siyang lumapit. Inay, hindi kita sasaktan. Mahinang sabi niya. Kahit hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Huminga ng mabigat ang tikbalang. Sa malapitan, mas nakita niya ang kalagayan nito. May bakas ng pulbura sa sugat. Bagong tama. May bumaril dito. At biglang pumasok sa isip ni Mateo ang impormasyong natanggap nila bago ang operasyon. May grupong bandido sa bahaging ito na umano'y gumagamit ng mga nilalang sa gubat bilang gabay at panakot sa mga tao. At may mas malala pang tsismis.
May mga aswang na sumanib na raw sa ilang miyembro ng grupo. Napatingin siya muli sa tikbalang. Kung totoo iyon, maaring biktima ito. Tahimik siyang lumuhod sa tabi nito at inilabas ang maliit niyang first aid kit. Saglit na nag-alangan ang tikbalang, ngunit nang maramdaman nito ang maingat na paghipo ni Mateo sa sugat, bahagya itong kumalma. Masakit ito, babala niya. Maingat niyang nilinis ang sugat. Nang mapansin niyang malalim ang tama, napailing siya. Mabuti na lang at hindi tumagos. Habang ginagamot niya ang nilalang, napansin niyang unti-unting bumabagal ang paghinga nito. Pagkaraan ng ilang minuto, mahina itong nagsalita. Hindi, katulad nila. Hindi sumagot si Mateo. Tahimik lang siyang nagpatuloy. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita ang tikbalang, mas malinaw na ang tinig kahit mahina pa rin. Mga rebeldeng aswang bumaril sa akin. Gusto nila ang anak ko. Nanlamig ang batok ni Mateo. Bakit? Hindi niya napigilang itanong. Marahang napapikit ang tikbalang sa kabumulong. Ang dugo ng lahing tikbalang kailangan nila para sa ritual, para lumakas. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Mateo. Hindi na ito simpleng operasyon laban sa bandido. May mas madilim na nangyayari sa gubat na ito. Tahimik siyang naupo sandali matapos balutan ng sugat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, naramdaman niyang may direksyon ang pagkaligaw niya. Tumingin sa kanya ang tikbalang. Sa mga mata nito ay may kakaibang liwanag. Hindi na puro sakit. May pasasalamat. At may kung anong hiwaga. Tinulungan mo ako, tao. Mahina nitong sabi. Hindi ko ito makakalimutan. Hindi pa alam ni Mateo na ang simpleng desisyong iyon sa ilalim ng balete ang magbabago sa takbo ng kanyang buhay at magtutulak sa kanya sa isang digmaan na hindi kayang ipaliwanag ng bala at baril. Sa kailaliman ng gubat ng Palawan, may mga matang nagmamasid at nagsimula na ang pangangaso. Madaling araw nang tuluyang lumamig ang hangin sa ilalim ng balete. Nakaupo pa rin si Sargento Mateo sa tabi ng sugatang tikbalang, nakikinig sa mabagal ngunit mas maayos ng paghinga nito. Sa loob ng ilang oras na pag-aalaga, bahagyang humupa ang pagdurugo, ngunit alam niyang hindi paligtas ang nilalang. May gumagalaw sa dilim. Hindi niya ito nakita, pero naramdaman niya ang likas na kutob ng isang sundalong matagal nang nakikipagsagupa sa panganib. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang rifle. Biglang napadilat ang tikbalang. May sumusunod? Bulong nito. Sumikip ang dibdib ni Mateo. Hindi na siya nagtanong. Tahimik siyang tumayo at sumilip sa pagitan ng mga puno. Ang gubat ay tila normal sa unang tingin, ngunit napansin niya ang isang bagay na hindi niya gusto. May mga bakas ng paa sa putik. Sariwa. Hindi ito kanya, at hindi rin ito mukhang sa karaniwang hayop. 3 pares. Malalaki. Napamura siya ng mahina sa isip. Gaano kalapit? Tanong niya, mahina ang boses. Pumikit sandali ang tikbalang, tila nakikinig sa hangin. Malapit na, naaamoy ko sila. Bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Mabilis niyang sinuri ang paligid. Bukas ang pwesto sa ilalim ng balete. Madaling puntiryahin kung may darating. Hindi sila pwedeng manatili roon. Makakalakad ka ba? Tanong niya. Bahagyang gumalaw ang tikbalang at napangiwi. Hindi pa, pero kaya kong tumayo kung tutulungan mo ako. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi niya inakalang darating ang araw na tutulungan niyang tumayo ang isang tikbalang sa gitna ng gubat. Pero ginawa niya. Maingat niyang inalalaya ng balikat ng nilalang. Mabigat ito, ngunit pinilit niyang iangat. Nang tuluyang makatayo ang tikbalang, napansin niyang bahagyang nanginginig ang mga paa nito. May alam akong lungga,
sa hilaga. Bulong ng tikbalang. Doon, ligtas sandali. Lead the way, sabi ni Mateo. Mabagal silang kumilos sa masukal na bahagi ng gubat. Bawat hakbang ay may kasamang kirot sa tikbalang at matinding pagbabantay kay Mateo. Ang liwanag ng buwan ay paminsan-minsang nawawala sa kapal ng mga dahon. Habang naglalakad, may napansin si Mateo. Mas lalong tumatahimik ang gubat. Walang ibon. Walang kuliglig. Biglang, may mahinang kaluskos sa likuran nila. Sabay na napalingon si Mateo at ang tikbalang. Wala, pero may amoy na dumating sa hangin, malansa at mapait. Napasinghap ang tikbalang. Sila na. Hindi na nagatubili si Mateo. Bilisan natin. Pinilit nilang pabilisin ang galaw kahit hirap ang tikbalang. Ilang minuto pa ang lumipas nang marating nila ang isang makitid na bahagi ng batuhan. Sa gilid nito ay may nakatagong siwang na halos hindi mapapansin kung hindi mo alam. Diyan, sabi ng tikbalang. Pumasok sila sa loob. Makitid ang bungad pero maluwag sa loob. Parang natural na kuweba. May lumang tuyong damo sa sahig at may mahinang amoy ng lupa at dagta ng puno. Tinulungan ni Mateo na maupo ang tikbalang. Halos kasabay noon. May umaling-aungaw na mahinang yabag sa labas. Napatigil ang paghinga ni Mateo. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong nilalang. Mabibigat ang hakbang. Hindi na ito normal na tao. Dahan-dahan niyang inangat ang rifle at pumwesto sa bungad ng kuweba, nakatutok sa dilim. Pagkaraan ng ilang segundo, may anyong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Huminto ang puso ni Mateo sa isang saglit. Anino ng tao, pero mali ang galaw. Baluktot. Hindi pantay ang lakad. At nang bahagyang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha nito, nakita niya ang hindi dapat makita ng normal na sundalo. Ang mga mata nito ay maputlang dilaw. At ang bibig, may nakausling pangil. Mahina itong suminghot sa hangin. Amoy ko, ang tikbalang. Nanikas si Mateo. Sa likuran niya, mahina ngunit malinaw na nagsalita ang tikbalang. Mga rebeldeng aswang, sila ang bumaril sa akin. Humigpit ang hawak ni Mateo sa rifle. Sa unang pagkakataon mula nang maging sundalo siya, alam niyang ang kaharap niya ay hindi kayang ipaliwanag ng training manual. At nagsisimula pa lang ang bangungot sa gubat ng Palawan. Nanatiling nakapirmi si Mateo sa bungad ng kuweba, halos hindi humihinga. Ang tatlong anino sa labas ay paikot-ikot sa paanan ng batuhan, tila mga asong umuusal ng hangin. Naririnig niya ang mahinang pagsinghot ng mga ito. Hinahanap nila ang tikbalang. At malamang, naamoy na rin siya. Pinilit ni Mateo na pakalmahin ang tibok ng kanyang dibdib. Sa bawat segundo, mas lumalakas ang pakiramdam niyang hindi na simpleng engkwentro ang haharapin niya. Isa sa mga nilalang ang bahagyang lumapit sa siwang ng kuweba. Sumilip. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni Mateo nang malinaw ang mukha nito. Mukha itong tao, lalaking nasa 30 taong gulang, may suot pang kupas na unipormeng parang dating rebelde. Ngunit ang balat nito ay maputla at may bahid ng abo, at ang bibig ay bahagyang nakanganga, inilalantad ang mahahabang pangil. At ang mga mata, walang buhay. Bigla itong ngumisi. May kasama kang tao, paos nitong sabi sa dilim. Nanlalamig ang batok ni Mateo. Hindi na siya nagtago. Isang iglap, kinalabit niya ang gatilyo. Umalingaw-ngaw ang putok sa loob ng gubat. Tumilapon paatras ang aswang, ngunit sa ikagugulat ni Mateo, hindi ito tuluyang bumagsak. Saglit itong napaurong, saka muling tumayo. Mas galit, mas mabangis. Hindi sapat ang bala. Bulong ng tikbalang sa likuran niya. Napamura si Mateo sa isip.
Lumapit na ang dalawa pang kasama ng nilalang. Ngayon ay tatlo silang nakaharap sa bungad ng kuweba, dahan-dahang pumapaligid. "Isuko mo ang tikbalang sundalo," paungol na sabi ng isa. "Hindi ka namin gagalawin." Hindi sumagot si Mateo. Bagkus, mabilis niyang sinuri ang magasin ng rifle. Kulang ang bala para sa mahabang laban. Sa likuran niya, naramdaman niyang gumalaw ang tikbalang. "Mateo." Mahina nitong tawag. Saglit siyang napalingon. Nagulat siya sa nakita. May hawak ang tikbalang na isang maliit na supot na yari sa lumang tela ng puno. Hindi niya napansin kung saan ito kinuha. Iniabot iyon sa kanya. "Oras na para suklian ang kabutihan mo." Nagalangan si Mateo, ngunit inabot niya ang supot. Pagbukas niya, bumungad ang isang maliit na agimat. Bilog, kulay lumang ginto, nakatali sa itim na sinulid. May mga ukit itong hindi niya mabasa, ngunit tila kumikislap sa mahinang liwanag. "Isuot mo," sabi ng tikbalang, hirap ang boses. "Habang hawak mo iyan, hindi ka tatablan ng bala at mahihirapan silang lapitan ka." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Bilang sundalo, hindi siya madaling maniwala sa hiwaga. Pero sa gabing iyon, wala nang normal. Wala na ring oras para magduda. Mabilis niyang isinabit ang agimat sa kanyang leeg. Sa mismong sandaling dumikit ito sa kanyang balat. May kakaibang init na kumalat sa kanyang dibdib. Parang may dumaloy na lakas sa kanyang mga ugat. Sa labas, biglang napaatras ang tatlong aswang. Suminghal ang isa. May proteksyon siya. Ngumisi si Mateo ng bahagya. Mas humigpit ang hawak niya sa rifle. "Lumayo kayo," malamig niyang sabi. Ngunit sa halip na umatras, biglang nag-anyong handa ang tatlong nilalang. At sabay-sabay silang sumugod. Sunod-sunod ang putok ni Mateo. Isa, dalawa, tatlo. Tumama ang mga bala, ngunit hindi sapat para agad mapabagsak ang mga aswang. Mabilis ang galaw ng mga ito, paalon-alon sa pagitan ng mga puno. Ngunit may napansin si Mateo. Sa tuwing lalapit ang isa sa kanya, bigla itong napapaurong. Parang may di nakikitang pader. Gumana ang agimat. Mas lumakas ang loob ni Mateo. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng pinakamalaki sa mga aswang. "Umatras muna!" utos nito. Sa loob ng ilang segundo, naglaho ang tatlong nilalang sa dilim ng gubat. Ngunit bago tuluyang mawala, may iniwang babala ang hangin. "Babalikan ka namin, sundalo." Unti-unting bumalik ang katahimikan. Pero alam ni Mateo, hindi ito ang katapusan. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga at napasandal sa bato. Ngayon lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa likuran niya, mahina ngunit may pag-asa ang tinig ng tikbalang. Nagsimula na ang digmaan. At sa kailaliman ng Palawan, may mas malalaking matang nagmulat sa dilim. Matagal na nakatunghay si Mateo sa dilim kahit wala na ang tatlong aswang. Hindi pa rin bumababa ang tensyon sa kanyang katawan. Alam niyang ang pag-atras ng mga iyon ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi paghahanda. Sa loob ng kuweba, unti-unting lumalakas ang paghinga ng tikbalang, ngunit ramdam pa rin ang panghihina nito. Lumapit si Mateo at muling sinuri ang benda sa sugat. Huminto na ang pagdurugo. Mahina niyang sabi. Bahagyang tumango ang tikbalang. Sa malapitan, napansin ni Mateo na mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Hindi lang basta halimaw. May kakaibang dignidad sa tindig nito kahit sugatan. "At ikaw?" Bulong ng tikbalang. "Nararamdaman mo na ba ang bisa ng agimat?" Saglit na natahimik si Mateo. Oo, ramdam niya. Parang mas magaan ang katawan niya. Mas malinaw ang pandinig. At higit sa lahat, ang kaninang kaba sa dibdib niya ay napalitan ng malamig na determinasyon.
Anong klaseng agimat ito? Tanong niya. Pumikit sandali ang tikbalang bago sumagot. Galing ito sa matatandang bantay ng kabundukan. Ipinapasa lamang sa mga taong may malinis na hangarin. Hindi ito gumagana sa sakim o sa duwag. Hindi umimik si Mateo. Hindi niya alam kung karapat-dapat ba siya roon. Lumipas ang ilang sandali sa katahimikan hanggang sa biglang may malayong putok ng baril. Pareho silang napalingon sa bungad ng kuweba. Isa pang putok. At isa pa. Sumikip ang dibdib ni Mateo. Hindi iyon galing sa aswang. Pamilyar ang tunog. Mga sundalo. Bulong niya. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa labas. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga puno, may mahinang kislap ng muzzle flash. May labanan. Pero may kakaiba. May kasabay na mga sigaw. Hindi puro tao. May halong ungol. Malamig. Marahas. Hindi lang bandido ang kaharap nila, sabi ng tikbalang mula sa likuran. Humigpit ang panga ni Mateo. Bilang sundalo, hindi niya kayang baliwalain ang putukan, lalo na kung posibleng sariling unit niya ang naroon. Pero napatingin siya sa tikbalang. Sugatan pa. At buntis. Parang nabasa ng nilalang ang iniisip niya. Kung pupunta ka, pupuntahan ka nila, mahina nitong sabi. Ikaw ang susunod nilang target. Alam na nilang may agimat ka. Tahimik si Mateo. Ilang segundo siyang nag-isip. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinigpitan ang strap ng kanyang rifle. Hindi ako pwedeng magtago habang may pinapatay sila, sabi niya. Matigas ang boses. Sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti ang tikbalang. Mahina pero totoo. Alam ko na, hindi ako nagkamali sa'yo. Dahan-dahang gumalaw ang nilalang at may inilabas muli mula sa supot. Isang maliit na piraso ng maputlang balahibo. Iniabot nito kay Mateo. Ilagay mo sa bulsa mo habang dala mo iyan. Mas mararamdaman mo kung may aswang sa paligid. Maingat iyong tinanggap ni Mateo. Agimat na, may dagdag pang pananggalang. Pakiramdam niya, lalo siyang lumulubog sa isang mundong hindi bahagi ng normal na operasyon militar. Ngunit wala nang atrasan. Lumapit siya sa bungad ng kuweba, saka muling lumingon. Manatili ka rito, babalikan kita. Saglit na nagalangan ang tikbalang. Mag-ingat ka, Mateo, ang pinuno nila, hindi tulad ng iba. Huminto siya. Ano ang ibig mong sabihin? Sandaling tumahimik ang tikbalang sa kabumulong. Ang leader ng mga yon, hindi lang aswang, nanikip ang hangin sa loob ng kuweba. Isa siyang rebelde na matagal nang patay. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Pero bago pa siya makapagtanong, isang napakalakas sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng putukan. Sigaw ng tao. Sinundan ng marahas na ungol na hindi na tao. Kumirot ang panga ni Mateo. At sa susunod na iglap, mabilis siyang naglaho sa dilim ng gubat, papalapit sa putukan, dala ang agimat, at ang kapalarang hindi na niya matatakasan. Mabilis ngunit maingat ang pag-usad ni Mateo sa loob ng gubat. Sa bawat hakbang niya, mas lumilinaw ang direksyon ng putukan. Ang agimat sa kanyang dibdib ay patuloy na naglalabas ng banayad na init, at ang puting balahibong nasa bulsa niya ay tila kumikibot sa tuwing may malamig na hangin. Hindi na siya nagdududa. May aswang sa unahan. Habang papalapit siya, bumungad ang mas malinaw na mga tunog. Sunod-sunod na putok ng rifle, sigaw ng mga sundalo, at ang nakakatindig balahibong ungol na hindi dapat marinig sa bibig ng tao. Sumilip si Mateo sa likod ng isang malaking puno at nanikip ang dibdib niya. 3 sundalo ang nakapwesto sa likod ng nabuwal na troso, nagpapaputok sa dilim. Sa di kalayuan, may 2 katawan ng nakahandusay sa lupa. Hindi gumagalaw.
Ngunit ang tunay na nagpahinto sa dugo ni Mateo ay ang mga nilalang na nakapaligid sa kanila. 4 na anyong tao, ngunit mali ang tindig. Masyadong baluktot ang mga braso. Masyadong mabilis ang galaw. At sa tuwing tatama ang bala ng mga sundalo, bumabagal lang ang mga ito, pero hindi tuluyang bumabagsak. Hindi sila tinatablan. Sigaw ng isa sa mga sundalo. Napamura si Mateo sa isip. Masyadong exposed ang pwesto ng mga kasama niya. Kung hindi siya kikilos ngayon, mauubos sila. Huminga siya ng malalim. Sumigaw siya mula sa tagiliran. "Hoy!" Sabay niyang pinaputok ang rifle. Tinamaan ang isa sa mga aswang sa balikat at napalingon ang mga ito sa kanya. Nakuha niya ang atensyon. "Dito kayo," hamon ni Mateo. Parang mga gutom na hayop, sabay-sabay na lumingon ang 4 na nilalang sa kanya. Ang kanilang mga mata ay kumislap sa dilim at walang pag-aatubili. Sumugod sila. Bumilis ang tibok ng puso ni Mateo, ngunit nanatiling matatag ang kanyang paa. Ramdam niya ang init ng agimat na parang lumalakas habang papalapit ang mga aswang. Unang lumundag ang pinakamalapit. Masyadong mabilis. Sa normal na pagkakataon, hindi niya iyon maiiwasan. Pero sa gabing iyon, parang bumagal ang mundo. Nakailag si Mateo sa huling sandali at sabay na nagpaputok sa dibdib ng nilalang. Tumilapon ito sa lupa at ilang sandaling hindi nakagalaw. Sa likuran, narinig niya ang sigaw ng isang sundalo. "Sargento Mateo?" Hindi siya lumingon. "Lumayo kayo dyan!" Sigaw niya pabalik. "Humanap kayo ng mas matibay na cover." Sumugod ang 2 pang aswang. Sa mismong sandaling halos maabot siya ng mga ito. Biglang nagliyab ng bahagya ang agimat sa kanyang dibdib. Napaatras ang 2 nilalang. Sumisinghal. May basbas. Ungol ng isa. Nanlaki ang mga mata ng mga sundalo sa likuran. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Sunod-sunod ang putok niya habang umaabante. Sa bawat tama ng bala, mas napipilitang umatras ang mga aswang. Ngunit ang huli, ang pinakamalaki, ay hindi umatras. Dahan-dahan itong lumakad palabas ng dilim. Mas matangkad, mas payat, at mas mali. May suot pa itong punit-punit na unipormeng parang lumang rebelde. Ang balat nito ay halos kulay abo at ang mga mata ay malalim ang hukay. Napatigil si Mateo. Naalala niya ang sinabi ng tikbalang. Hindi lang aswang. Isang rebelde na matagal nang patay. Umisi ang nilalang. Sundalong may agimat. Paos nitong sabi. "Ikaw ang gusto naming makita." Biglang nanlamig ang paligid. Kahit ang ibang aswang ay tila umatras ng bahagya. Parang may respeto o takot sa bagong dating. Humigpit ang hawak ni Mateo sa rifle. "Lumayo ka sa mga tao ko," malamig niyang sabi. Bahagyang tumawa ang nilalang. Isang tunog na walang buhay. Hindi na ito tungkol sa kanila. Dahan-dahan itong yumuko, handang sumugod. "Ikaw ang pakay namin." At sa sumunod na iglap, kumilos ito ng mas mabilis kaysa sa lahat ng nauna. Sa isang kisap mata, naglaho sa paningin ni Mateo ang lider ng mga aswang. Hindi ito tumakbo. Parang nawala lang. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Kumirot ang sentido niya. At kasabay noon, uminit ng matindi ang agimat sa kanyang dibdib. Babala. Mabilis siyang umikot. Eksakto sa sandaling lumitaw ang nilalang sa kanyang kanan. Sumugod ito na parang anino na nabuhay. Nagpaputok si Mateo. Tumama ang bala sa dibdib ng aswang, ngunit sa halip na bumagsak, bahagya lang itong napaurong. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang kakaibang marka sa balat nito. Mga ukit na parang sinaunang simbolo, nangingitim at tila gumagalaw. May proteksyon din ang kalaban. Matigas
Bulong ni Mateo. Ngumisi ang leader. Akala mo, ikaw lang ang may basbas? Sumugod muli ito. Sa pagkakataong iyon, halos hindi nakareact si Mateo. Isang matalim na kuko ang dumaan sa kanyang manggas. Napunit ang tela, ngunit nang dapuan ng balat niya, parang may tumulak sa kamay ng nilalang. Bigla itong napaatras. Suminghal. Ang agimat. Mas lalong uminit ang dibdib ni Mateo. Ramdam niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa katawan niya. Hindi siya mas mabilis, pero mas malinaw ang galaw ng kalaban sa paningin niya. Sa likuran, sumigaw ang isa sa mga sundalo. "Sargento, tulungan ka namin." "Hindi!" agad na sigaw ni Mateo. "Umatras kayo!" Alam niyang hindi ordinaryong laban ito. Kapag lumapit ang mga kasama niya, sila lang ang malalagay sa panganib. Ngunit hindi pa tapos ang leader. Dahan-dahan itong tumayo ng tuwid at sa unang pagkakataon ay nagsalita ito ng mas malinaw. "Matagal ka naming hinintay, tagapagdala ng agimat." Nanlalamig ang patok ni Mateo. "Hindi ko alam ang pinagsasabi mo." Ngunit muling ngumisi ang nilalang at sa ngising iyon may bakas ng pagkilala. Alam ng gubat kung sino ka. Biglang dumilim ang paligid. Hindi literal, pero parang may bumigat sa hangin. At doon napansin ni Mateo. Ang ibang aswang ay unti-unting pumapalibot muli. Hindi na sila umatake. Nagmamasid lang, parang hinihintay ang utos. Humigpit ang hawak ni Mateo sa rifle. Kahit may agimat siya, alam niyang kapag sabay-sabay ang mga ito, mahihirapan pa rin siya. Mabilis siyang nag-isip. Terrain, distansya, bala. Ilang segundo lang ang meron siya. Biglang nagsalita ang leader. "Isuko mo ang tikbalang at papatayin ka namin ng mabilis." Naningkit ang mga mata ni Mateo. "Subukan mo." Sa sumunod na sandali, sabay silang kumilos. Sumugod ang leader. Nag-roll si Mateo pakaliwa at nagpaputok habang gumugulong. Tumama ang 2 bala sa tagiliran ng nilalang at sa pagkakataong iyon, may nangyaring iba. Bahagyang umusok ang tama. Napahinto ang leader. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi sapat para patayin, pero may epekto. Napansin din iyon ng kalaban. Unti-unting nawala ang ngisi nito. May dala kang balahibo ng bantay. Kumirot ang bulsa ni Mateo. Ang puting balahibo ng tikbalang. Biglang nag-iba ang timpla ng laban. Sa unang pagkakataon, ang leader ng mga aswang ang nag-alinlangan. At sa likod ng mga puno, may bagong presensyang gumalaw sa dilim. Isang malamig na puwersang mas matanda pa sa mga nilalang na nasa harapan ni Mateo. Hindi gumalaw si Mateo, pero naramdaman niya iyon. Parang may malamig na hiningang dumaan sa likod ng kanyang leeg. Hindi hangin, kundi presensya. Kahit ang leader ng mga aswang ay bahagyang napalingon sa gilid ng gubat, ang ngisi nito ay napalitan ng matalim na pag-iingat. May ibang dumating. Hindi agad umatake ang bagong presensya. Sa halip, dahan-dahang nagingay ang mga dahon sa kaliwang bahagi ng clearing. Ang puting balahibo sa bulsa ni Mateo ay nagsimulang uminit, kasabay ng mas malakas na pintig ng agimat sa kanyang dibdib. Babala at tulong. Pareho. Mula sa dilim, may anyong unti-unting lumitaw. Matangkad, maputi, at pamilyar. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang tikbalang, pero hindi ang sugatan niyang kasama. Mas matangkad ito. Mas makapal ang balahibo. Ang mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag ng buwan. May awtoridad sa tindig nito. Isang bantay ng gubat. Napaatras ng kusa ang 2 aswang sa gilid. Ngunit ang leader ay nanatiling nakatayo. Tagabantay.
Paos nitong sabi. Hindi sumagot ang bagong dating na tikbalang. Sa halip, tumingin ito kay Mateo. Direkta, matalim. Parang sinusukat siya. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. Pagkatapos, mahina ngunit malinaw na nagsalita ang tikbalang. Siya ang tumulong sa buntis. Kumirot ang dibdib ni Mateo. Kilala siya. Minamasdan siya kanina pa. Nag-iba ang aura ng leader ng aswang. Mas dumilim ang mukha nito. Kaya pala, bulong nito. Unti-unting pumulupot ang tensyon sa paligid. Dahan-dahang humakbang pasulong ang malaking tikbalang, pumwesto bahagya sa harap ni Mateo. Hindi lubusang humaharang, pero malinaw ang mensahe. Hindi siya nag-iisa. Sa likuran, narinig ni Mateo ang mahinang bulong ng isa sa mga sundalo. Ano? Yan. Hindi na niya sinagot. Ang mga mata niya ay nakatutok sa leader. Ngumisi itong muli, pero ngayon ay may halong inis. Hindi ito tapos. Malamig nitong sabi. Hindi ka namin papabayaan, sundalo. Dahan-dahan itong umatras. Isa, dalawang hakbang. Hanggang sa ang mga aswang sa paligid ay sabay-sabay na umurong, parang aninong hinihigop ng dilim. Sa loob ng ilang segundo, wala na sila. Tahimik. Mabigat. Tanging ang hangin at ang mabilis na paghinga ng mga sundalo ang natira sa clearing. Hindi agad gumalaw si Mateo. Hindi pa. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang lumingon sa tikbalang sa kanyang tabi. Malapitan, mas ramdam niya ang lakas nito. Parang ang buong gubat ay nakikinig sa presensya nito. Sino ka? Tanong niya. Mababa ang boses. Sumagot ang nilalang matapos ang maikling katahimikan. Ako ang isa sa mga bantay ng lahi namin. Huminga ng malalim si Mateo. Sinusundan ba nila kayo dahil sa sanggol? Bahagyang tumango ang tikbalang. Hindi lang dahil doon, may hinahanap sila. At ikaw ay bahagi na ngayon ng hinahanap na iyon. Nanikip ang panga ni Mateo. Bago pa siya makapagtanong muli, may mahinang ungol na nanggaling sa likod. Isa sa mga sugatang sundalo ang bumagsak sa tuhod. Mabilis na kumilos si Mateo, lumapit at sinuri ang sugat. Malalim, at may kakaibang pamumutla ang balat sa paligid nito. Nanlamig ang batok niya. Hindi ito normal na sugat. Dahan-dahang nagsalita ang bantay na tikbalang sa likuran niya. Hindi lang sila kumakagat. Tumigil ang kamay ni Mateo. Naglilihi rin sila ng lason. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabi, may pumasok na bagong takot sa isip ni Mateo. Isang laban na hindi kayang solusyonan ng bala at maaaring nagsisimula pa lang kumalat. Nanigas ang kamay ni Mateo sa ibabaw ng sugat ng sundalo. Hindi normal ang kulay ng balat sa paligid ng hiwa. May maitim na ugat na tila unti-unting gumagapang palabas mula sa sugat. Mabagal, pero gumagalaw. Gaano na siya katagal na nasugatan? Mabilis na tanong ni Mateo sa mga kasama. Nasa 10 minuto pa lang, Sarge. Sagot ng isang sundalo, hingal at nanginginig pa. Napamura si Mateo sa isip. Masyadong mabilis ang reaksyon ng lason. Biglang nagsalita ang bantay na tikbalang sa likuran niya. Mababa ngunit malinaw ang boses. Kung hindi maagapan, bago mag-umaga, magbabago siya. Nanlamig ang sikmura ni Mateo. Magbabago? Paano? Saglit na tumahimik ang tikbalang bago sumagot. Magiging isa sa kanila. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Mateo. Sa harap niya nagsimulang manginig ang sugatang sundalo. Namumutla ang labi nito at ang paghinga ay pabigat ng pabigat. Sir, nahihilo ako, bulong nito. Mabilis na kumilos si Mateo. Inilabas niya ang field kit, ngunit kahit siya alam, walang standard na lunas ang militar para sa ganitong klase ng lason. Pero may naalala siya. Ang kuweba.
ang buntis na tikbalang. Bigla siyang napalingon sa bantay. May paraan ba? Mariin niyang tanong. Hindi agad sumagot ang tikbalang. Tumingin ito sa sugatang sundalo, saka muling bumaling kay Mateo. May isa, pero kailangan nating magmadali. Tumayo agad si Mateo. Saan? Sa lungga kung saan mo iniwan ang buntis. Hindi na siya nagtanong pa. Mabilis siyang lumingon sa mga sundalo. Bubuhatin natin siya. Ngayon na. Walang umangal. Sa loob ng ilang segundo, inayos nila ang improvised na buhat at nagsimulang kumilos pabalik sa direksyon ng kuweba. Ang bantay na tikbalang ang nanguna. Mabilis ngunit tahimik ang galaw nito sa pagitan ng mga puno. Habang tumatakbo, mas nararamdaman ni Mateo ang init ng agimat. Mas lumalakas. Parang may paparating. Bilis! Utos niya. Sa likuran, narinig niya ang ungol ng sugatang sundalo. Mas malalim na ngayon, mas magaspang. Hindi niya nagustuhan yon. Pagkaraan ng ilang minutong mabilis na pag-usad, bumungad ang batuhan kung saan nakatago ang kuweba. Naunang pumasok ang bantay. Sumunod si Mateo at ang mga sundalo. At sa loob, nandoon pa ang buntis na tikbalang, nakahiga ngunit gising na. Nang makita nito ang kalagayan ng sundalo, agad itong nag-angat ng ulo. Huli na ba? Mahina nitong tanong. Hindi pa, sagot ng bantay. Pero malapit na. Mabilis na inilapag ni Mateo ang sundalo sa tuyong damo. Anong gagawin? Tanong niya, hindi na itinatago ang bigat sa boses. Nagtinginan ang dalawang tikbalang, parang may tahimik na pag-uusap sa pagitan nila. Pagkatapos, dahan-dahang nagsalita ang buntis. May dugo sa lahi namin na kayang pumigil sa unang yugto ng lason. Napasinghap ang isang sundalo sa likuran. Pero, dugtong ng bantay. Kapalit nito, matutunton nila tayo. Napatigil si Mateo. Gaano kabilis? Sumagot ang buntis, mahina ngunit tiyak. Bago sumikat ang araw, darating sila. Tahimik ang kuweba. Mabigat. Pagkatapos, tumingin si Mateo sa sugatang sundalo, na ngayon ay nanginginig na ang buong katawan. Wala na siyang pagpipilian. Gawin ninyo. Nagkatinginan muli ang dalawang tikbalang. At sa loob ng kuweba sa kailaliman ng Palawan, nagsimula ang isang ritual na siguradong maglalapit sa kanila sa mas malaking panganib. Lumalim ang katahimikan sa loob ng kuweba. Tanging ang mabigat na paghinga ng sugatang sundalo ang maririnig. Paunti-unting nagiging magaspang, halos may halong ungol. Sa mahinang liwanag na sumisingit mula sa bungad, nakita ni Mateo ang paggalaw ng maiitim na ugat sa leeg ng kawal. Umuusad ang lason. Mabilis na kumilos ang buntis na tikbalang. Sa kabila ng sugat nito, pilit itong umupo ng tuwid. Ang bantay ay pumwesto sa likod nito, tila nagbibigay lakas. Mateo! Mahina ngunit malinaw ang tawag ng buntis. Lumapit siya agad. Ano ang kailangan? Kapag nagsimula na, huwag ninyo akong gagalawin, sabi nito. At anuman ang marinig ninyo, manatili kayong kalmado. Hindi niya alam kung bakit, pero lalo lang bumigat ang pakiramdam niya sa bilin na iyon. Tumango siya. Sige. Huminga ng malalim ang buntis na tikbalang, saka dahan-dahang inilapit ang kamay nitong may makapal na puting balahibo sa sugat ng sundalo. Sa unang dampi pa lang, biglang nanginig ang buong katawan ng kawal. Napatras ang isa sa mga sundalo sa likuran. Sarge? Tahimik, maring sabi ni Mateo, kahit ramdam niyang kumakabog na ang dibdib niya. Unti-unting nagsimulang lumiwanag ang palad ng tikbalang. Mahina sa una, parang baga sa ilalim ng abo. Hanggang sa maging malinaw na maputlang sinag. Kasabay noon,
Umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba ang isang mababang ungol mula sa sugatang sundalo. Hindi na yon normal. Parang may dalawang boses na nagsasabay sa lalamunan nito. Nanlamig ang batok ni Mateo. Dahan-dahang nagsimulang umurong ang maiitim na ugat sa leeg ng kawal, parang may humihigop pabalik sa sugat. Gumagana, pero kasabay nito, biglang uminit ng matindi ang agimat sa dibdib ni Mateo. Mas malakas kaysa kanina. Napalingon siya sa bungad ng kuweba. May paparating. Ramdam na ramdam niya ngayon. Malamig. Marami. Malapit na sila. Mahina niyang sabi. Hindi tumigil ang buntis na tikbalang. Mas luminaw ang liwanag sa palad nito, ngunit napansin ni Mateo ang unti-unting panghihina ng anyo nito. Pinipilit lang. Sa likuran, biglang nagsalita ang bantay. Mateo, maghanda ka. Humigpit ang hawak niya sa rifle. Ilang segundo pa, at biglang may kumalabog sa labas ng kuweba. Isang mabigat na yabag. Sinundan ng isa pa, at isa pa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Mabilis siyang pumwesto sa bungad. Rifle ay nakatutok sa dilim. Mula sa labas, may paos na boses na umalingaw-ngaw. Alam naming nandyan kayo. Naningkit ang mga mata ni Mateo. Ang leader. Pero may kakaiba sa tono nito ngayon. Mas malamig. Mas kampante. Dahan-dahang lumitaw ang anino nito sa labas ng kuweba. At kasunod niya, mas marami. Mas marami kaysa kanina. Mga anyong baluktot sa dilim. Mga matang kumikislap. At sa gitna ng mga iyon, muling ngumisi ang leader. Salamat sa pagtawag sa amin. Nanikip ang panga ni Mateo. Sa likuran niya, naramdaman niyang malapit nang matapos ang ritual. Pero hindi pa. Kailangan niya ng oras. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, siya ang unang sumigaw. Dito kayo. Sabay putok ng ripple, sinalubong niya ang paparating na unos sa bungad ng kuweba. Sumiklab ang putukan sa bungad ng kuweba. Sunod-sunod ang putok ng rifle ni Mateo. Bawat isa'y may layuning pabagalin ng pagsugod ng mga aswang. Sa makipot na pasukan, napilitan ang mga nilalang na magsiksikan. Isang bentahe na agad niyang sinamantala. Tumilapo ng unang aswang ng tamaan sa dibdib. Ang pangalawa ay napaurong. Pero ang iba, tuloy pa rin. Mabilis. Mapilit. Sa likuran niya, naririnig niya ang mabigat na paghinga ng buntis na tikbalang at ang mahina ngunit paigting na ungol ng sugatang sundalo. Hindi pa tapos ang ritual. Kailangan pa ng oras. Cover the entrance! Sigaw niya sa dalawang sundalong may lakas pa. Agad silang pumwesto sa magkabilang gilid ng batuhan, nagpaputok tuwing may lulundag na anino. Ngunit ang leader, hindi pa rin gumagalaw. Nakatayo lang ito sa likuran ng mga tauhan. Pinagmamasdan si Mateo na parang may hinihintay. Nanlamig ang pakiramdam niya. May balak ito. Biglang, sumigaw ang isa sa mga aswang at lumundag sa mataas na bahagi ng batuhan, pilit iniiwasan ang direktang putukan. Sa taas, babala ni Mateo. Nagiba ang galaw ng laban. Hindi na sila basta sumusugod sa bungad, sinusubukan na nilang palibutan ang kuweba. Napamura si Mateo. Matalino ang leader. Mabilis siyang umatras ng isang hakbang at sumigaw sa loob. Gaano pa katagal? Mahina ngunit pilit ang sagot ng bantay na tikbalang. Sandali pa. Pero sa tono nito, alam ni Mateo, manipis na ang oras. Isang anino ang biglang sumungaw sa itaas ng bungad. Walang pag-aatubili, binaril iyon ni Mateo sa ulo. Bumagsak ang nilalang sa paanan ng bato, ngunit may dalawa pang pumalit agad. Parami ng parami, at unti-unting nauubos ang bala.
Mabilis niyang sinilip ang magasin. Kaunti na lang. Nanikip ang dibdib niya. Sa likuran, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na hingal. Napalingon si Mateo. Ang sugatang sundalo ay biglang umarko ang likod, kasabay ng isang malakas na pagbuga ng hangin mula sa buntis na tikbalang. Naglaho ang maiitim na ugat sa leeg ng kawal. Tahimik. 1 segundo. 2. Pagkatapos, bumagsak pabalik ang sundalo, hingal ngunit normal na ang kulay ng balat. Natapos, ngunit sa parehong sandali. Napahandusay ang buntis na tikbalang, halos mawalan ng lakas. Natapos na. Mahina nitong bulong. Hindi na nakapagdiwang si Mateo. Dahil sa bungad ng kuweba, biglang tumigil ang lahat ng aswang. Sabay-sabay silang umurong ng isang hakbang. Nagbigay daan. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Dahan-dahang naglakad pasulong ang kanilang leader. Mas mabagal. Mas tiyak. Ang mga mata nitong malalim ang hukay ay nakatutok kay Mateo. At ngayon, wala na ang kaninang pag-aalinlangan. Ngumisi ito. Tapos na kayo magtago. Humigpit ang hawak ni Mateo sa rifle. Ilang bala na lang ang natitira. Pagod ang mga kasama. At nanghihina ang buntis na tikbalang. Ngunit hindi siya umurong. Isang hakbang pasulong ang ginawa niya, pumwesto sa bungad na parang pader. Subukan mo, malamig niyang sabi. Saglit na tumahimik ang leader. Pagkatapos, bahagya itong yumuko. Handa nang sumugod. At sa labas ng kuweba, ang dilim ng gubat ng Palawan ay tila sabay-sabay na huminga bago sumabog ang susunod na yugto ng digmaan. Sa sandaling yumuko ang leader, parang sumikip ang buong paligid. Hindi na ito umatake agad. Ngumisi muna. Isang mabagal, malamig na ngising walang bakas ng takot. Napansin niyon ni Mateo. Mali. Masyadong kampante ang kalaban. Humigpit ang hawak niya sa rifle at bahagyang ibinaba ang sentro ng kanyang tindig, handang sumalo ng biglaang atake. At tama ang kutob niya. Sa isang kisap mata, hindi ang leader ang unang kumilos. 2 aswang ang biglang lumundag mula sa itaas ng batuhan, sabay na sumugod sa likuran ni Mateo. Sa likod! Sigaw ng isa sa mga sundalo. Ngunit huli na sana kung hindi biglang nagliyab ng mas maliwanag ang agimat sa dibdib ni Mateo. Parang may di nakikitang puwersang tumulak palabas. Sa mismong sandaling halos maabot siya ng mga kuko. Biglang napaurong ang 2 aswang sa hangin, parang tinamaan ng matinding bugso. Napabagsak ang mga ito sa lupa, sumisinghal. Nanlaki ang mga mata ng mga sundalo. Pero si Mateo, nakapokus pa rin sa leader. Magaling, paos na sabi ng nilalang. Pero hanggang kailan katatagal? Hindi siya sumagot. Sa halip, mabilis siyang nagpaputok. 3 sunod-sunod na bala diretso sa dibdib ng leader. Tumama, umusok, at sa unang pagkakataon, napaatras ang nilalang ng 2 hakbang. Nawala ang ngisi nito. Pero hindi pa rin ito bumagsak. Sa halip, dahan-dahan itong hinawakan ang bahagi ng dibdib na tinamaan. At saka, tumawa. Isang mababang garalgal na tawa. May silbi pala ang dala mo. Unti-unti nitong inangat ang ulo. At doon napansin ni Mateo ang mas nakakatakot na detalye. Ang mga sugat na tinamaan ng bala ay nagsisimulang magsara. Nanlamig ang batok niya. Regenerating. Bulong ng isa sa mga sundalo, halos mawalan ng pag-asa. Ngumisi muli ang leader. Hindi ninyo ako kayang ubusin sa bala lang. Unti-unti itong humakbang pasulong. 1 hakbang. 2. Sa bawat galaw nito, ramdam ni Mateo ang bigat ng presensya. Parang may malamig na aninong bumabalot sa paligid. Sa likuran niya, mahina,
ngunit malinaw na nagsalita ang bantay na tikbalang. Mateo, hindi siya lumingon. Ano? Ang agimat mo, hindi lang panangga. Saglit siyang napatigil. May isa pa iyang gamit. Nanikip ang panga ni Mateo. Sabihin mo ngayon. Isang maikling katahimikan ang lumipas habang papalapit ang leader. Pagkatapos, maring sabi ng bantay, basagin mo ang lupa sa harap mo, gamit ang agimat. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Wala siyang ideya kung paano yun gagawin. Pero wala na ring ibang pagpipilian. Sa susunod na hakbang ng leader, mahigpit niyang hinawakan ang agimat sa dibdib. At sa unang pagkakataon, sinubukan niyang ituon ang lakas nito. May kumirot sa kanyang dibdib. May init na dumaloy sa braso niya. At sa isang malakas na sigaw, ibinaon niya ang kamao sa lupa sa bungad ng kuweba. Sa mismong sandaling tumama ang kamao niya sa lupa, sumabog ang maputlang liwanag. Umalingaw-ngaw ang malalim na ugong sa ilalim ng gubat. At biglang, nagbitak ang lupa sa harap ng kuweba. Napaatras ang mga aswang. Maging ang leader ay napahinto. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pagkabigla sa mukha nito. Umalingaw-ngaw sa buong gubat ang bitak ng lupa. Hindi iyon simpleng pagguho. Parang may matandang puwersang nagising sa ilalim ng kabundukan. Mula sa siwang na nalikha sa harap ng kuweba, sumingaw ang maputlang liwanag na parang usok na may sariling buhay. Napaatras ang mga aswang. Suminghal. Ang ilan ay napaurong pa ng ilang hakbang, tila napapaso sa hindi nakikitang init. Si Mateo ay nakaluhod pa rin, nakabaon ang kamao sa lupa. Ramdam niya ang matinding pintig ng agimat. Masakit, pero may kasamang kakaibang lakas na hindi niya pa nararanasan kailanman. Unti-unti niyang inangat ang ulo. Sa harap niya, ang leader ng mga aswang ay nakatitig sa bitak ng lupa. At sa unang pagkakataon mula nang magkaharap sila, wala ang ngisi nito. May pag-iingat. Matagal na. Paus nitong bulong. Matagal na naming hinahanap ang kapangyarihang iyan. Naningkit ang mga mata ni Mateo habang pilit siyang tumatayo. Hindi mo makukuha, malamig niyang sagot. Ngunit muling ngumisi ang leader. Mahina, pero bumalik ang kumpiyansa. Hindi ngayong gabi. Dahan-dahan itong umatras. 1, 2, 3 hakbang. Kasabay nito, ang ibang aswang ay nagsimulang umurong din, tila may tahimik na utos na ipinasa sa kanila. Naramdaman niyon ni Mateo. Hindi pa tapos. Umaatras lang sila. Bago tuluyang maglaho sa dilim, muling nagsalita ang leader. Mas malamig ang boses, mas tiyak. Babalik kami kapag handa na ang ritual. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Ritual. May mas malaki pa silang plano. Sa loob ng ilang segundo, isa-isang naglaho ang mga aswang sa pagitan ng mga puno hanggang sa muling bumalik ang mabigat na katahimikan ng gubat. Tanging ang malamig na hangin at ang mahinang paghingal ng mga sundalo ang natira. Unti-unting nawalan ng liwanag ang bitak sa lupa. At kasabay nito, biglang nanghina ang tuhod ni Mateo. Napahawak siya sa bato upang hindi tuluyang matumba. Agad lumapit ang bantay na tikbalang. Hindi ka pa sanay sa kapangyarihan, sabi nito. Huminga ng mabigat si Mateo. Pakiramdam ko, parang hinigop ang lakas ko. Tumango ang bantay. Dahil ginising mo ang isang lumang puwersa. Sa likuran nila, marahang gumalaw ang sugatang sundalo. Ngayon ay normal na ang paghinga at kulay ng balat. Sir! Mahina nitong tawag. Lumingon si Mateo. Gising na ang kawal. Ligtas. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, bahagyang bumaba ang bigat sa dibdib niya. Pero hindi nagtagal. Dahil muling nagsalita ang buntis na tikbalang, mahina ngunit mabigat ang tono.
Hindi na tayo ligtas dito. Napatingin si Mateo sa kanya. Bakit? Pumikit sandali ang tikbalang bago sumagot. Dahil naramdaman na ng kanilang pinuno ang agimat mo. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. At ngayon, ikaw na ang sentro ng kanilang pangangaso. Sa labas ng kuweba, muling gumalaw ang hangin ng kagubatan, parang may mas malaking aninong nagising sa kailaliman ng Palawan. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Ang bigat ng sinabi ng tikbalang ay tila mas mabigat pa sa pagod na nararamdaman niya. Dahan-dahan siyang napaupo sa isang bato sa loob ng kuweba, pilit inaayos ang paghinga habang ang init ng agimat sa kanyang dibdib ay unti-unting humuhupa. Pero hindi nawawala. Nananatili. Parang paalala. Sa likuran niya, nagsimulang makabangon ang sundalong naligtas. May panghihina pa sa galaw nito, pero malinaw na wala na ang itim na ugat sa balat. Sir, ako ba'y mahina nitong tanong? Lumapit si Mateo at sinuri siya. Normal ang pulso. Normal ang mata. Ligtas ka, sabi niya. Kitang-kita ang ginhawa sa mukha ng mga kasamahan nila, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Dahil nagsalita muli ang bantay na tikbalang. Kailangan na nating umalis bago tuluyang sumikat ang araw. Napatingin si Mateo. Akala ko mas mahina sila sa liwanag. Mahina, sagot ng bantay. Pero hindi na sila basta sumusunod sa dating batas. Naningkit ang mga mata ni Mateo. Dahil sa ritual, bahagyang tumango ang tikbalang. May binabago sila sa sarili nilang kalikasan. Unti-unti nilang tinatanggal ang mga limitasyon. Nanlamig ang batok niya. Kung totoo iyon, lalong lalala ang laban. Huminga siya ng malalim at tumayo. Saan tayo pupunta? Saglit na nag-isip ang bantay bago sumagot. May isang lugar sa mas malalim na bahagi ng gubat. Doon nakatago ang lumang santuwaryo ng mga bantay. Napakunot ang noo ni Mateo. Santuwaryo? Tumango ang tikbalang. Doon ka maaaring matutong gamitin ng buo ang agimat. Tahimik si Mateo. Alam niyang kailangan niya iyon. Kung ang nakita niya kanina ay simula pa lang ng tunay na laban, hindi sapat ang kaalaman niya ngayon. Mabilis siyang lumingon sa mga sundalo. Kaya pa ba ninyong maglakad? Tumango ang dalawa. Kaya pa, Sarge. Hindi namin kayo iiwan. Saglit siyang napatitik sa kanila, saka marahang tumango. Mananatili tayong magkakasama. Sa sulok ng kuweba, pilit na ring tumayo ang buntis na tikbalang. Mas mahina ito ngayon, pero may kakaibang determinasyon sa mga mata. Ako ang mangunguna sa landas, mahina nitong sabi. Sigurado ka? Tanong ni Mateo. Wala tayong ibang oras. Tahimik ang grupo habang naghahanda. Pagkalipas ng ilang sandali, isa-isa silang lumabas ng kuweba. Ang langit sa silangan ay nagsisimula ng mamutla. Papalapit na ang bukang liwayway. Ngunit habang naglalakad sila palayo sa batuhan, biglang uminit muli ang agimat sa dibdib ni Mateo. Mas mahinang init kaysa kanina, pero malinaw. May sumusunod. Dahan-dahan siyang napalingon sa likuran. Sa pagitan ng mga punong nababalutan ng hamog, may isang aninong sandaling gumalaw. Napakabilis para masiguro, pero sapat para manigas ang batok niya. Hindi pa tapos ang pangangaso. At sa mas malalim na bahagi ng gubat ng Palawan, may mas matandang lihim na naghihintay sa kanilang pagdating. Hindi nagsalita si Mateo tungkol sa aninong nakita niya, pero bumilis ang kanyang hakbang. Ramdam niya ang banayad, ngunit paulit-ulit na pintig ng agimat. Parang kumpas ng babala sa bawat ilang segundo. Sa paligid nila, ang gubat ng Palawan ay unti-unti nang nagigising sa pagdating ng umaga. May iilang ibong nag-ingay sa malayo, at ang manipis na hamog ay gumagapang sa pagitan ng mga puno. Ngunit sa kabila ng liwanag na papasikat, hindi nawawala ang pakiramdam ng panganib.
Nangunguna ang buntis na tikbalang. Mabagal ngunit tiyak ang hakbang kahit halatang nanghihina pa. Ang bantay ay nasa likuran, tahimik na nagmamasid sa bawat galaw ng paligid. Ang dalawang sundalo naman ay maingat na sumusunod kay Mateo, kapwa tahimik, kapwa alerto. Ilang minuto silang naglakad sa mas masukal na bahagi ng gubat nang biglang huminto ang buntis. Agad na pahinto si Mateo. Ano yon? Hindi agad sumagot ang tikbalang. Bahagya itong yumuko, tila nakikinig sa lupa. Pagkatapos, hindi sila, pero may gumagalaw sa unahan. Humigpit ang hawak ni Mateo sa rifle. Hayop? Dahan-dahang umiling ang bantay sa likuran. Hindi. Naging mas mabigat ang hangin. Mabilis na pumwesto si Mateo sa harapan ng grupo, dahan-dahang sumusulong habang sinusuri ang pagitan ng mga puno. Sa unahan, may makapal na kumpol ng damo at mabababang sanga na tila may dinaanan kamakailan. May bakas, yapak, pero kakaiba. Hindi paan ng tao, hindi rin kuko ng aswang. Parang hinila. Biglang nagsalita ang sugatang sundalo, mahina ang boses. Sarge, may amoy. Huminto si Mateo. Anong amoy? Parang bulok na dagat. Nanlamig ang batok ng bantay na tikbalang. Tumabi kayo. Sa isang iglap, mabilis itong pumwesto sa harap ni Mateo. At sa mismong sandaling iyon, may malakas na kaluskos sa makapal na damuhan. Sumabog palabas ang isang anyo. Napaatras ang dalawang sundalo. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi iyon aswang. Hindi rin tikbalang. Isa itong nilalang na parang pinaghalong tao at dambuhalang butiki. Maputla ang balat, basa ang itsura, at ang mga mata ay kulay mapusyaw na berde. Ang bibig nito ay puno ng matutulis na ngipin na parang sa isda. At ang pinaka nakakabahala, may nakabaong lumang kwintas sa leeg nito. Kwintas na kahawig ng suot ng mga rebeldeng aswang. Suminghal ang nilalang. Na, hanap kayo. Nanigas ang buong grupo. Mahina, ngunit mariing bulong ng bantay na tikbalang. Hindi lang sila ang gumagalaw sa gubat. Humigpit ang hawak ni Mateo sa rifle. Mukhang mas lumalaki ang mundong kinakaharap nila. At mas dumarami ang kalaban sa kailaliman ng Palawan. Hindi na nagatubili ang nilalang. Sa isang marahas na galaw, sumugod ito palabas ng damuhan, mabilis para sa laki nito. Ang lupa ay halos manginig sa bigat ng bawat hakbang. Contact! Sigaw ni Mateo. Sabay-sabay silang nagpaputok. Tumama ang unang mga bala sa dibdib ng nilalang. Pumalingaw-ngaw ang basang tunog ng tama. Ngunit sa halip na bumagsak, lalo lang itong nagngalit. Ang mapusyaw na berdeng mga mata nito ay kumislap sa gutom. Hindi sapat ang bala. Babala ng bantay na tikbalang. Napaatras si Mateo ng kalahating hakbang. Mabilis na nag-adjust ng pwesto. Napansin niya agad. Iba ang galaw nito kumpara sa mga aswang. Mas mabigat. Mas matibay. Pero mas mabagal. Target the legs! Utos niya. Agad sumunod ang dalawang sundalo. Sunod-sunod na putok sa ibabang bahagi ng nilalang. Sa pagkakataong iyon, tumama. Napaurong ang halimaw at bahagyang natisod, kumayod ang mga kuko sa lupa. Suminghal ito ng malakas. Mga bantay, karalgal nitong ungol. Naningkit ang mga mata ni Mateo. Nakakapagsalita at malinaw. Kontrolado ito. Biglang uminit ang agimat sa dibdib niya. Hindi tulad ng babala kanina. Mas matalim. Mas agresibo. Parang nagtutulak. Hindi na siya nag-isip pa. Mahigpit niyang hinawakan ang agimat at sumugod ng dalawang hakbang pasulong. Mateo! Babala ng bantay. Pero huli na. Sa mismong sandaling lumundag muli ang nilalang.
Itinaas ni Mateo ang kamao at sinuntok niya ang lupa sa harap ng paa ng halimaw. Muling sumiklab ang maputlang liwanag. Mas maliit kaysa kanina, pero mas puro. Sumabog ang lupa sa ilalim ng nilalang. Napatalon ito paatras, sumisinghal na parang napaso. Sa unang pagkakataon, may manipis na usok na umangat mula sa balat nito. May epekto. Ngayon, sigaw ni Mateo. Pinagsabay ng mga sundalo ang putok. 2 bala sa tuhod, 1 sa leeg. Umaling-aungaw ang malakas na ungol ng nilalang habang bumagsak ito sa isang tuhod, nanginginig ang katawan. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang nangitim ang kwintas sa leeg nito. Nanlaki ang mga mata ng bantay na tikbalang. Umatras kayo! Pero huli na ang babala. Sa loob ng isang iglap, sumabog ang maitim na usok mula sa katawan ng nilalang. Napaurong ang grupo. Nang mawala ang usok, wala na ang halimaw. Tanging ang bakas ng basang lupa at ang lumang kwintas na basag sa gitna ang naiwan. Mabigat ang katahimikan. Dahan-dahang lumapit ang bantay at sinipat ang basag na kwintas. Taga-subaybay, mahina nitong sabi. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Tumingin sa kanya ang tikbalang. Mabigat ang mga mata. Ipinadala lang iyon para hanapin tayo. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Meaning, mahina ngunit tiyak ang sagot ng bantay. Alam na nila kung saan tayo papunta. At sa mas malalim na bahagi ng gubat, may paparating ng mas mabigat na hakbang. Mas bumigat ang hangin matapos ang mga salitang iyon. Hindi na nagaksaya ng oras si Mateo. Move! Marini ang utos. Mabilis silang kumilos paloob sa mas masukal na bahagi ng gubat. Habang lumalalim ang kanilang nilalakbay, mas nagiging kakaiba ang paligid. Mas matataas ang puno, mas makapal ang hamog, at mas bihira ang tunog ng mga hayop. Parang iniiwasan ang lugar. Ilang sandali pa ang lumipas nang biglang huminto ang bantay tikbalang at itinuro ang unahan. Doon, sa pagitan ng 2 dambuhalang punong balete, unti-unting lumitaw ang isang sinaunang lugar, halos matabunan na ng ugat at lumot. Isang lumang santuaryo. May bilog na batong plataporma sa gitna at mga ukit sa lupa na kahawig ng nasa agimat ni Mateo. Nanlamig ang batok niya. Dito, mahina niyang sabi. Tumango ang bantay. Dito mo matutunang gamitin ng buo ang dala mo. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy. Maingat na pumasok ang grupo sa loob ng bilog. Sa sandaling tumapak si Mateo sa gitna. Biglang uminit ang agimat. Mas malakas kaysa dati. Sumiklab ang mahihinang ukit sa lupa, unti-unting nagliwanag. Napaatras ang mga sundalo. Sir! Pero itinaas ni Mateo ang kamay. Ayos lang. Sa loob-loob niya. Hindi ito masakit. Parang may nagbubukas. May mga imaheng dumaloy sa isip niya. Mga bantay ng gubat, mga sinaunang digmaan laban sa dilim, at ang paulit-ulit na pakikipaglaban ng lahi ng tikbalang sa mga nilalang na sumisira sa balanse. At sa gitna ng lahat, ang agimat. Hindi lang panangga, kundi susi. Biglang, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na tawa mula sa gilid ng santuaryo. Malamig. Paos. Salamat sa pagdala mo sa amin dito. Sabay-sabay silang napalingon. Sa pagitan ng mga puno, isa-isang lumitaw ang mga aswang. Mas marami, mas organisado. At sa gitna nila, ang leader. Ngumisi ito. Ngayon, kompleto na ang ritual. Nanikip ang panga ni Mateo. Pero hindi na siya ang Mateo kaninang gabi. Ramdam niya na ang agimat. Ramdam niya ang santuaryo. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Subukan mo. Sa isang iglap,
Sumugod ang mga aswang. Pero sa pagkakataong ito, handa na si Mateo. Itinaas niya ang kamay na may hawak sa agimat at ang buong santuwaryo ay sumiklab sa maputlang liwanag. Parang may pader na tumayo sa paligid nila. Napaurong ang unang bugso ng mga aswang. Ngunit ang leader tumuloy. Mas mabilis. Mas mabangis. Nagbanggaan sila sa gitna ng liwanag. Sumugod ang leader na may nakataas na kuko. Ngunit sinalubong iyon ni Mateo ng isang suntok na may dalang lakas ng agimat. Sumabog ang hangin sa pagitan nila. Napaatras ang nilalang sa unang pagkakataon. Umalingaw-ngaw ang galit nitong sigaw. Hindi pa tapos! Mas lalong lumiwanag ang mga ukit sa lupa. Sa likuran, sabay na tumayo ang dalawang tikbalang, ang buntis at ang bantay, at naglabas ng magkasanib na malakas na ungol. Sumabay ang santuwaryo. Sumabay ang agimat. Sa huling sandali, sumugod si Mateo ng buong lakas. Isang suntok, diretso sa dibdib ng leader. Sumiklab ang napakaliwanag na puting liwanag. At pagkatapos, tahimik. Unti-unting humupa ang liwanag sa santuwaryo. Isa-isang umatras ang natitirang mga aswang dilim, naglalaho sa pagitan ng mga puno. Sa gitna ng plataporma, nakaluhod si Mateo. Hingal na hingal. Sa harap niya, ang leader ay nakahandusay. Ang mga ukit sa balat nito ay unti-unting nawawala. Hindi patay, pero natalo. Mabigat ang boses nito nang magsalita. Hindi pa. Ito ang wakas. Ngunit bago pa ito makagalaw, tuluyang naglaho ang katawan nito sa abo na tinangay ng hangin. Tahimik ang gubat. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabi, wala nang nagbabantang presensya. Lumapit ang bantay na tikbalang kay Mateo. Natapos mo? Huminga ng malalim si Mateo, saka dahan-dahang tumayo. Sa silangan, tuluyan ang sumikat ang araw sa ibabaw ng gubat ng Palawan. Sa likuran, marahang nagsalita ang buntis na tikbalang. Hindi mo lang kami iniligtas. Saglit itong huminto. Pinanatili mo ang balanse. Tahimik na tumingin si Mateo sa liwanag ng umaga. Alam niyang hindi pa tuluyang tapos ang laban sa dilim. Pero sa araw na yon, nanalo sila. At sa kailaliman ng gubat ng Palawan, muling huminga ang kagubatan ng may pag-asa.